Ngayon po mga bossing is i-update ko kayo kung bakit po yung langis natin is nagbabawas. O marami kasing causes niyan mga boss kung bakit po nagbabawas po ang ating langis. Kasi isa na po dito yung sa piston ring na kapag manipis na or napudpud na is naglileak po yun mga bossing patungo sa combustion chamber. Kaya nagkaroon po ng bawas sa ating mga langis. Iba kasi sa akin mga boss. Sa akin nagtataka ako mga bossing kung bakit po nagbabawas po ang ating langis. Yung change oil ko naman po is every 1.5 po ako nagpapalit ng langis mga bossing. So yun napansin ko na nababawasan po yung ating langis sa tuwing nagdi-drain tayo. So ngayon naisipan ko na buksan yun, natukoy ko na ayun may leak sa ating cylinder head cap mga bossing. Kaya pala nababawasan ng kalahating ml o 100 ml na dahil dito yung cylinder head cover pala natin is may leak na langis mga bossing. Ayan, may langis na tumatagas yan. Kung makikita nyo mga boss, yan, pati dito sa tumutulo yan sa engine support. Ayan langis yan mga boss. Kaya isa sa dahilan na bakit po nagbabawas ang ating langis sa tuwing mag-change oil tayo mga boss. So ayan, grabe langis yan. So dito natin makikita sa ilalim ng head cover mga boss ng cylinder. Yan grabe langis. So yan, isa din yan sa dahilan kung bakit po nagbabawas ang ating langis. Solusyon lang po dyan mga boss is papalitan lang po natin yung gasket ng cylinder head cover. Kitang kita dito sa gilid ng ating cylinder head cap yan boss. Ayan, siguro yung ating gasket natin is lutong na siguro itong mga bossing. Ayan, kitang kita mga bossing. So kailangan na talaga palitan na natin yung gasket. Grabe, napaka na. Yan, napakadumi. Pati dito sa engine support, damay pa. Yan, tumutulo dyan. So ayan, sinyalis na talaga napalitan ng gasket mga boss. Kasi kitang kita na po sa gilid nya. Yan, is nagle-leak na po siya mga bossing. Ayan, klarong klaro na po. Yan. So kailangan na talagang palitan. So bago natin buksan itong cylinder cap is i-drain po muna natin yung langis kung ilang ml po ang nabawas sa ating langis mga bossing. So ayan, mag-drain muna tayo sa langis para malaman po natin kung ilang ml na po ang natira. Kung gagamit kayo ng impact rin sa drain plug mga bossing is huwag nyo po gagamitin sa paghihigpit. Ginagamit lang ito sa pampaluwag para hindi po masira ang kanyang thread sa drain plug mga bossing. So ngayon buksan muna natin para malaman natin kung ilan na lang ang natitira. Sa 600 ml na lang po mga bossing yung kanyang langis na natitira. Ayan, naobserbaran ko na sanhi talaga kung bakit nababawasan ito is sa cylinder head cap ng gasket nya. 600 na lang ang natitira. So yun, ito na bawas talaga, nabawasan talaga ng 50 ml sa bale yung natira na lang 600 ml na lang. Ngayon tatanggalin natin yung strainer nya. So sa akin, gumagamit lang ako ng long nose pliers mga boss para sa strainer niya, para matanggal po ang kanyang strainer. Yan, ito na siya boss. Yan, tanggal po natin. Lilinisan muna natin to bago natin ibalik. Bago tayo magsali ng langis mga boss, tatanggalin muna natin tong cylinder head cap nya. Ito lang naman, itong dalawa 10mm yan, at saka 8mm dito mga bossing. Yan, at saka dito sa isa pa sa breather hose nya. So yan, simulan natin. Dito tayo mag-umpisa sa breather hose nya mga boss. Bali, hugutin nyo lang yan mga boss. Yun, matatanggal na yan. Sa mga hindi pa nakakaalam po, itong breather hose, lalo na kapag
sobra po yung paglagay nyo sa langis is dito po yung dumadaloy sa breather hose mga bossing. Ito po ay nakakonektado ito sa air filter natin mga boss. Doon po pumupunta yung mga langis kapag sobra po yung nalagay natin mga boss. Ngayon, ito naman ang ating bubuksan. Ito, luluwagan natin. Luwag-luwagan na siya. Next naman is itong 8mm sa kabitan po ito ng kable na throttle. Mga ito sa ano po ito sa kabitan po ito ng fuel hose. 8mm lang po yan magkabilaan. So ito na, tanggal na siya. So yan. Ito po mga boss yung langis niya. Yan. Tumatagas, kakaroon po ng leak sa kanyang gilid mga bossing. Yan, napakadumi. Pero sa loob naman, yan malinis naman. Lutong na po ang kanyang gasket. Yan. Dito pala mga bossing is napakakapit ng silicone nya. So gagamitan natin ng long nose pliers para mahila po natin mga boss. Yan. Yun. So yun, nilalagyan ng ano, yan, nilalagyan talaga ng gasket maker mga bossing. Ngayon pa lang ako nagpapalit mga boss. Galing talaga to sa manufacturing ng pagdikit niya dito sa silicone mga boss. So ngayon lang ito mapapalitan. So yun, grabe, napakadumi na. Ito po ang ipapalit natin. Genuine parts pa rin yan mga bossing. So nabili ko lang to sa Shopee kasi wala silang available na ganito sa kasa sa area namin. So ito, bumili ako online sa Shopee. SGP pa rin. Ayan. Ito po siya mga boss. Kung naghahanap kayo ng ganito mga bossing ng gasket is pwede po ito sa Bergman EX mga bossing. Hindi lang po sa Bergman EX, sa Bergman Street din na version 1 at saka version 2. Pwede po ito. Bergman Street at saka BMX. Magkasukat lang po yan mga boss. Ito po yung kaibahan ng gasket niya, medyo lutong na konti. Yan, kung makikita nyo, yan. So ito wala pa. So ito po ang ipapalit natin mga boss, para hindi na po tumatagas yung langis. Pupunasan muna natin yan sa mga gilid. Ganyan mga boss. Kasi ano, lalagyan po natin ng gasket maker. So yan, napunasan na po natin sa gilid niya ng mga bossing. Napunasan na po natin pati din sa baba. Yan. Ito naman, so pupunasan din natin to bago natin ibalik mga boss. So yan, grabe pala yung taga sa kanyang langis. Napakadumi na. Ayan mga bossing, tapos na po ang ating pagpunas sa kanyang cup ng cylinder head mga bossing. So ito na. Lalagyan po natin ng gasket maker dito. Yan, para hindi po siya tatagas mga bossing. Lalagyan po natin yan. Kasi dito pa lang boss, itong stock na gasket is nilalagyan po ng gasket maker mga bossing. Yan. So lalagyan din natin mga boss para hindi po tatagas. So ayan mga boss, na dikitan na po natin ng gasket maker. Ayun, tatakpan na lang natin to. Total, nalinis naman po ito mga bossing. So dapat pag kabit nyo mga boss is nakapasok yan dito mga boss sa kanyang groove. Yan, dapat nakapasok yan para hindi po tatagas ang kanyang langis mga boss. Dito hindi na kailangan lagyan ng gasket maker mga bossing kasi naka-groove naman po yan paloob mga boss. Bali, isasalpak na lang po dito yung gasket niya mga boss. So di na kailangan yan lagyan ng gasket maker. So ito na lapat na po siya mga boss. Bali, higpitan na lang natin to ng tornilyo mga bossing.
Okay na po boss, nakabit na po natin lahat ng takip sa kanyang cylinder head. Yan. So ang ano na lang natin dito is magsasalin na po tayo ng langis. So ngayon pupunasan muna natin bago natin ibalik yung drain plug mga boss. Yan, tapos kabit na natin. Salpak natin to sa ilalim. Yan. Yun. So may tumatagas pa. So itong drain plug natin mga boss is ano po ito, sa pang Mio M3 po ito na drain plug mga bossing. Kasi medyo mahaba kasi yung ulo niya mga boss. Yan. Kaysa stock natin. At saka mabilis talaga mabilog yung sa stock. Hindi po siya basta-basta mabibilog mga boss. So yan. So pang Mio M3 po ito mga boss, 54P. Yan. Plug and play po ito sa ating Bergman. Pasok po ito mga boss. So sa paghigpit naman mga boss is huwag nyo gamitan ng impact wrench. So yung kanina lang gumagamit ako ng impact wrench kasi paluwag naman. Yan. Higpitan na lang natin ng manual mga boss para hindi po mabibilog yung ating drain plug cap. Yan, okay na yan mga boss. Ito pala yung gamit ko na langis mga bossing, Shell long ride po. So pagsukat naman ng langis mga boss hanggang 650 ml lang talaga para hindi po matatapon sa air filter kapag may sobra. Op 600. Yan mga kalahati ok. Yan, so ito yung 700. Yan, so ito yung kalahati sa 600 mga bossing, 600 ml. So hanggang 650 lang talaga. So kung maghihigpit naman kayo sa dipstick mga bossing, huwag nyo po gamitan ng pliers mga bossing. Plastic lang po ito mga boss, madali lang po ito mag loose thread. Dapat kamay lang talaga, hindi nyo gamitan ng pliers mga bossing para higpitan nyo. Kahit kamay lang mga boss, hindi naman yan matanggal mga boss. Yan. So tapos na po tayo magsali ng ating langis mga bossing. So dahil naglagay tayo ng gasket maker mga boss, ito liquid gasket, dahil naglagay tayo mga boss, hindi muna natin to paandarin agad. Patutuyuin muna natin ang husto yung gasket maker mga boss para hindi po tatagas mga bossing. After 1,500 km is pag-oobserbahan na naman natin kung tumatagas ba ito mga bossing. Ayan. So ito po ang ating pag-install is under observation pa lang po ito mga boss, kung ito po ay tumatagas or hindi na. Kasi yan kasi ang causes mga boss, isa din yan sa dahilan kung bakit po nagbabawas ang ating langis. Ayan. So wag muna natin paandaran mga boss kung ikaw po ay naglalagay ng gasket maker mga boss, para hindi po malulusaw agad. Yan. So patutuyuin natin ng husto. Kahit tingnan mo dito sa spark plug ko mga boss is kulay brownish naman, which is normal lang po ang sunog niya mga bossing. Yan, kung tutuusin.